Good day mga Airsoft. Good day mga kabigman. Hello po mga Airsoft. Hello sa inyo lahat. Happy New Year po. Magtatapos sa 2024. Sisimulan natin ang 2025. Okay? Sa pagtatapos ng 2024, iwan natin yung mga toxic na ugali, no? Iwan natin yung mga ugaling hindi maganda na binitbit natin sa 2024. Pagdating sa 2025, bitbitin natin is yung mga ugaling magaganda, di ba? Okay, no? Yung ugaling may takot sa Diyos, yung ugaling hindi mapanglamang ng kapwa, yun ang bitbitin natin sa 2025 para kalugdan tayo ng ating Panginoon, okay? Ngayon mga Airsoft, review and unbox tayo. Pero bago tayo mag-review and unbox, shoutout ko muna, no, Sir Romel Burse of Bacoor City, Cavite, no. Si Sir Romel Burse ay hindi ko siya nakausap totally. Diyan ka na lang sumaksa kayo, no. Hindi ko siya nakausap totally, wala akong idea kung saan, anong niya, no, kung anong pinagkakaabalan. Pero one thing is sigurado kay Sir Romel is gusto niyang mag-airsoft, no? Kaya yan, nagpabook siya sa atin. So pupunta tayo diyan sa lugar ng Cavite. Magdadala tayo ng 50 units para yung ating ka-airsoft makapili ng maganda, ng maayos. Okay? Shoutout po, Romel Burse of Executive Village, Bacoor, Cavite City. Okay, Bacoor City, Cavite, sorry. Eugene Leia? Okay, Eugene Leia ba to? Seya. Leia. Seya. C-E-A. Eugene Seya of Tagaytay City, Central Tagaytay City. Okay. Si Sir Eugene is tulad ng ganon, hindi ko rin na-interview, pero isang sigurado gusto mag-airsoft ng mga tao, okay? Kaya mga ka-airsoft, no, nandyan po ako sa lugar ng South nitong nakaraan, no? Shoutout ko na rin yung yung nagpa-cancel, no, na talkies na sino yun? Mga ka-airsoft, no, ganito, pag magpapabook kayo, tapos pupuntahan ko kayo, just make sure na hindi kayo magpapa-cancel, no? Kasi, nakakagulo po sa sked natin, eh. Kasi, syempre, once na nagpabook kayo, so, piniprepare na namin yung ruta, eh, no? Tapos, bigla magpapa-cancel, eh, no? Shout out, Noli Napoles, no? Itong Noli Napoles na to, nagpabook to. Actually, isang masigasig na nagpabook to, eh, no? Tapos biglang nag-cancel. Hindi maubusan ng dahilan, eh. Pag ganon, okay na lang rin na nagpa-cancel kasi mukhang hindi talaga para sa kanya yung airsoft, no? Tandaan nyo ang airsoft, mga ka-airsoft, no? Yung hobby kasi na to, hindi to para sa mga taong bonjing, no? Hindi to para sa mga taong bolang. Kailangan kasi to, mga ka-airsoft, itong hobby ng airsoft is doon sa mga taong seryoso, doon sa hobby, no? Tandaan nyo, itong hobby na to is replika ng tunay. Kaya hindi pwede yung yung pabago-bago yung isip mo rito, no? Hindi pwede yun. Kailangan pag mag-airsoft ka, meron kang solid mindset na tinatawag, no? Hindi yung pabago-bago, hindi yung magde-decision ka na wag na gano, wag na, bibili ako, wag na, bibili ako, wag na, bibili ako, wag na, wag, no? Kailangan solid ang mindset mo rito kasi replica to ng tunay, mga ka-airsoft. Hindi to laruan lang basta-basta, no? Mapapahamak lang kayo kung sakaling ganun ang mindsetting nyo, no? Okay, then shoutout ko Jason Bondok of San Juan, Iriga City, Camarines Sur. Okay, ang unit natin ka-airsoft, no, is the ZZ Shadow 1. Okay, what is good and special about the ZZ Shadow 1? Malalaman po ninyo in just a while, okay? Tapos, Billy Kasaysay of Katabangan, Zamboanga City. Okay, Sir Billy Kasaysay,
syempre, yung bago natin, yung matindi natin na SRC High Kappa na MK1. Tandaan nyo mga Airsoft, nagsimula tayo dun sa MK series, MK3. After ng MK3, lumipat tayo sa MK2, nagka-MKT tayo. At saka ngayon, nasa MK1 na tayo, no? So, actually, pag naubos tong unit na to, I'm very sorry, pero napakaganda nito, no? Malalaman ninyo in just a while. Okay. So, may tanong ako rito, ang gandang sagutin ito. Okay. Big man, bumili yung pinsan ko dyan sa iyo ng airsoft. Ito, ang ganda nitong sagot ito, ha. Bumili yung pinsan ko sa iyo ng airsoft. Ang gusto niyang bilhin sana is Glock. Pero dun sa paliwanag mo regarding Glock and 2011, talagang napabilib ang pinsan ko sa 2011. Nung bumili ako kahapon kasi nag-walk-in to. Nung bumili ako kahapon, gusto ko rin Glock, pero napabilib mo ko doon sa 2011. In simple explanation, bakit mas mahina ang Glock sa 2011? Okay, no? Yun. Ano to, bumili yung pinsan niya, pero syempre, nag-a-advise tayo, 2011 ang binili niya. Bumili rin siya, ang gusto rin niya, Glock, then, nag-advise tayo. Nauwi siya sa 2011, no? Ano ba ang meron yung 2011 and the Glock? Bakit sinasabi ko na mas malakas ang 2011 than the Glock? Mas reliable. Okay. Ito mga ka-airsoft, hindi ko sinasabi na pangit ang Glock, no? Pero sa totoo lang, kung ang kung ang panuntunan natin is palakasan, patindihan, talagang walang sinabi si Glock kay 2011. Tandaan nyo, sa mundo ng tunay na baril, sa mundo ng tunay na firearm, ang Glock is 9mm only. Okay? Ang 2011 is powered by a caliber 45. Okay? Kaya definitely talaga mas matindi ang Glock, ang 2011, ang mga 1911 dahil caliber 45 yan. Okay? Ang Glock is 9mm. Sa tunay na baril, pag ikaw tinamaan ka ng Glock, makakabangon ka naman talaga sa totoo lang, no? Bangon ka or hindi ka naman mabubuwal Pero sa tunay na baril, pag nabaril ka ng 2011 or ng caliber 45, talagang bulagta ka. Okay? So, ibig sabihin, mas malakas talaga yung caliber 45, yung mga 2011. Ganon din naman sa airsoft natin. Ang Glock is nakalimit lang rin ang lakas niya. While the 2011, unpredictable ang lakas niya. Mostly of the 2011 na merong maayos na fine-tuning and trigger job, nagkakaroon ng FPS na 380 to 390. Tumutungtong pa minsan ng 410, 420. FPS yan. Pistol yan. Okay? Ngayon, ang mga Glock naman talaga is normally, ang mga FPS niyan, 300, 320, mga ganun lang. Kung sa mundo ng tunay na baril, malakas ang caliber 45 than the Glock na 9mm, dapat ganun din sa airsoft, di ba? Kasi ang airsoft is 1:1 replica. Ang pangit naman, sa mundo ng tunay na baril, malakas ang caliber 45, mas mahina ang 9mm. Ang pangit naman, kung pagdating sa airsoft is vice versa, magkabaliktad. Malakas yung Glock, pero mas mahina yung 9mm, mas mahina yung caliber 45. Pangit naman yun, di ba? Kaya kung ano yung tawagan mo sila Epi, tanong mo kung tapos na. Kaya, ayun yung cellphone ni Mama. Kaya kung ano yung tunay sa Glock, yun din siya sa airsoft. Kung ano yung tunay sa 2011 or 1911, yun din po siya sa airsoft, di ba? Kasi ang airsoft natin is the high-end replica of a real gun, real firearm, okay? Kaya ayun po, no? Yun ang kasagutan ko. Talagang mas malakas si Glock than the 2011. Then may follow-up question agad, no? Okay, sinabi mo na mas malakas ang 2011 than the Glock.
Okay? Hindi ba kayang i-upgrade ang lakas ng Glock na kasing lakas ng 2011? Okay, yun ang tanong niya, no? Kaya, sasabihin ko sa inyo yung totoo, kaya. Ginawa ko na ng minsan pero hindi ko pinush ng ganong upgrade. Bakit? Kahit ano sabihin natin mga ka-airsoft, mas matigas pa rin ang metal, ang alloy, ang steel, than the hard polymer. Okay? Ang Glock, kilala naman natin, Glock 18, Glock 19, Glock 17, Glock 34, Glock 35. Lahat ng Glock is hard poly ang body. Hard polymer ang body. Matigas na klase, matigas na uri ng plastic. But still, plastic pa rin. Ha? Sige. Pabuksan mo na lang yung gate. Ha? Ayan. But still, plastic pa rin. Ha? Ayan. So, kung sobrang daming papawash, wag na muna. Oo, no? Pero kung mas maganda maiwash, ha? Ayun. Kahit ano sabihin natin, 'di ba? Plastic pa rin siya. 'Yan ang sinasabi ko sa inyo, 'di ba? Ngayon, sa pagkakataon na plastic pa rin siya, don't expect, limit your expectations, 'di ba? Kasi kahit ano kung plastic nga siya, kahit anong gawin natin, plastic siya, 'di ba? Kahit anong gawin natin, talagang 'yun lang siya. Ayan, kaya 'yun, ha. Dali. Mike, pakikabit yung net, ha? Yung naalis? Oo. Yun, mga airsoft, ha? Plastic pa rin, di ba? Kaya, limit your expectations. Talagang never at hindi kayang pantayan ng Glock yung mga 2011 kasi nga plastic siya. Okay? So, ano suggested, ano yan? May nagtatanong, ano suggested upgrade nyo for a suggested upgrade nyo for KJ Works? Siguro ito yung Godfather na 6.0, no? Okay, suggested upgrades ko dyan is number 1, fixed outer barrel. Talagang kailangan naka-fixed outer barrel. Meron ba tayo nun? Ayan, meron. Ang suggested upgrade ko dyan is kailangan i-fix outer barrel nyo. Okay? Ikaw, check mo. Ganito yan, yung unit mo na yan, no? Yan, ganyan. Yan, yung sayo, yung unit mo, kalugin mo to. Kumakalog. Parang ganito yan sayo, ganito. Yan, ganito yung sayo. Yan, parang ganito yung sayo, di ba? Kumakalog. Dito sa Big Man, wala kasi tayong ganyan, di ba? Kasi ang unit natin is naka-fixed outer barrel, number 1, ha? Di ba? Hindi siya kumakalog, di ba? Naka-fixed outer barrel siya. Tignan mo to. Yan na China, pagpasensyahan nyo na. Talagang madalas magloko, ayan, no? Yan, ganyan yung sayaw, malamang sa malamang, di ba? Kasi, kung lalo na kung sa iba mo nabili, ha, linawin mo sa akin kung sa amin mo nabili, dahil kung sa amin mo nabili, hindi ganyan yan. Kung sa amin mo nabili, ganito yan. Naka-fix outer barrel. Pangalawa, ano bang upgrade na maganda na pwede dyan? Hop-up rubber. Okay, pag naka-hop-up rubber, mas maganda yung unit. Pag naka-hop-up rubber, mas stable yung unit. Pag naka-hop-up rubber, although may hop-up rubber yan, hindi nga lang yung upgraded na hop-up rubber. Ang hop-up rubber na nakakabit dyan is mga stock version lang, no? Pero pag magandang klaseng hop-up rubber, naku po, talaga naman, ang sarap, no? Yung bala mo, may pektos, di ba? Ngayon, isa pang matinding upgrade dyan is the hammer protection pad. Okay? Normally, ang mga unit na yan, hindi naka-upgrade ng hammer protection pad. Yung dummy firing pin, lumuluwa yung tumatalsik yun.
pinakamalas mo pag natamaan ka sa mata. Maraming pwedeng tamaan, maraming pwedeng liparan, pero kung sa mata mo tumumbok yung spring ng dami firing pin, goodbye. Tigil kang airsoft, no? Then, yung sa amin kasi, yung sa amin kasi ang karga, ang karga ng sa amin, fixed outer barrel, hammer protection pad, half rubber, fine tuning, at saka yung trigger job. Yan, di ba? Fine tuning, pinapatipid natin sa gas, pero tumataas ang FPS. Hindi ko lang alam tong hawak ko, pero ang FPS nito ng mga godfather namin, ng mga ganyang unit is ranging 450 to 480. Okay. Yung sa amin hindi ko lang alam yan sa'yo. Kung sa amin mo binili, malamang yan, 480 to 450 yan. Pero yung kung di mo sa amin binili, 380 lang yan. Sigurado ko yan, no? Sigurado ko yan. I'm sure of that. Pero kung sa amin mo binili, mataas FPS niyan, upgraded na yan. Kasi hindi naman buo yung detalye, yung tinanong mo no? Pero kung sa amin mo binili, sit back, relax ka na lang dahil upgraded na yan. Pero kung hindi sa amin, ngayon, tatanungin mo, syempre, next na tanong mo, magkano fixed outer barrel, magkano fine tuning, magkano trigger job, magkano hammer protection pad. Prepare ka ng 9,000. Ganyan yan, no? Normally, kasi ang fixed outer barrel, tapos, i-upgrade, syempre, may labor yan, may labor cost yan, di ba? Ang labor, 700, plus yung fixed outer barrel na 6.0 yan, na 4.5, no? Prepare ka 9,000, no? Achieve mo lahat yung upgrade niyan. Pero kung sa amin mo kung sa amin mo binili yan, upgraded na yan. Pero kung hindi sa amin, prepare ka 9,000. Okay? Happy New Year, sabi ni Winger Valle Tabardillo. Hindi ko alam kung how do you pronounce this, no? Pero si Sir Winger na lang is yan. Happy New Year, boss, no? Miss ko na sir, unit ko. Sana magawa na December. Okay, surrender sa inyo. Si Sir Enrique, ano ba unit nito ni Sir Enrique? Sir Enrique, ano bang unit mo? Kasi para ma-check ko rin, no? Kasi merong mga unit na idala na sa gunsmith, no? Na okay na. Let me know kung ano po yung unit nyo, no? Kasi hindi ko rin po matatandaan lahat. Let me know, boss, kung ano, para ma-check natin, no? Pero, kasi mga ka-airsoft, no, yung gunsmith natin is not a resident gunsmith na dito rin nakatira sa amin, no? Yung gunsmith namin is may pamilya rin. Siyempre, hindi rin natin kontrolado yung oras niya, hindi rin natin kontrolado yung mga bagay na pwedeng mangyari sa kanya, hindi rin natin kontrolado yung mga pangyayari, no? Humingi po ako ng pasensya kasi yung gunsmith ko is, yun nga, sa malayo nakatira, malayo sa amin, nagkaroon ng konting problema sa family, no? I think sa lolo or father, parang gano'n, no? Nagkaroon ng konting problema, then syempre, dumaan yung Christmas season, dumaan yung New Year, di ba? Kaya, paano ba sabihin to? Kaya medyo matagal na hindi nakakapag-report yung gunsmith, no? Pero, I'm sure naman na whatever yung mga hindi pa nagagawa is soon magagawa rin. Humihingi po ako ng pasensya sa inyo. Again, hindi natin hawak yung mga circumstances, yung mga bagay na pwede mangyari sa atin, no? Pagpasensyahan nyo na, pero isa lang ang sigurado, magagawa rin po naman yung unit nyo. Kaya lang, yun nga lang, dahil dumating yung Christmas season, talagang nagkanda sabay-sabay po. Okay po? Ayun, Bicol po kami, sabi ni Sir Winger, no? Okay. Ano po gas ng SRC High Kappa Pit Viper? SRC High Kappa Pit Viper
12 kg lang naman lahat ng mga Pit Viper. Huwag natin gagamitan ng 14 kg or CO2, no? Basta lahat ng mga John Wick or Combat Master version, 12 kg lang po. Huwag po kayong gagamit ng iba kasi sayang yung unit ninyo eh, no? Sayang yung unit ninyo. Yan kasi mga unit na yan is a limited edition unit lang. Hindi palaging meron, hindi palaging may parts niyan. Ngayon, kung sakali masisira yan, babay po tayo dyan, no? Okay, so, ayun, no? Nasaan ba ito? Okay, ito. Big man, same lang ba ang lakas ng Glock at M92 Beretta sa FPS? Same lang sila ng 9mm. Hindi. No, hindi. Hindi sila same. Mas ganito. Mas matinding dumiin. Okay mas matinding dumiin ang Beretta because full metal ang Beretta. Mas mabigat, mas matindi siyang dumiin. Pero mas mahina ang FPS ni Beretta than the Glock. Yan Si Glock naman hindi siya ganun katindi ang recoil niya, ang diin niya, kasi 9mm eh. Pero mas malakas ang FPS niya than the Beretta. No? Yan ang totoo. Si Beretta, full metal, pero mas mababa ang FPS niya sa Glock. Actually, ang Beretta, mostly pag ina-FPS namin, 300, 320 lang. Pero may mga Glock kasi na nag-350. No? May mga Glock na minsan nagti-350, 340, no? Kaya hindi ko masasabing same kasi based on my experience, mas matataas talaga ang FPS karaniwan ng Glock than the Beretta. Although parehas sila na 9mm, kaya lang in terms of FPS Glock ka. Pero in terms of ano ba to? In terms of kick, recoil, go for the Beretta, no? Okay, so dire-diretso, Happy New Year, sabi ni Kebs. Hello po, sir. Happy New Year po. No, okay, then Jico Avila, Happy New Year, sir. Happy New Year po. Okay, Jay Kanyega Nicolas, Sir Bigman, order sana ako ng gas, nag-PM. Okay. Sir Jay, wag po through text. Mas maganda sa page po namin para ma-address ng maayos, no? Para masagot po ng maayos yung inquiry nyo, okay? What's up, idol? Watching here from Ruhale, Calzana, Taguig. John Lake. Johnny Gamboa. Okay. Ay, dyan yung Tokis, Taga dyan yung Tokis, di ba? Pengi nga kung anong pang-reply. Dyan yung Tokis Yung Tokis blacklisted na taga Kalsada rin, no? Dali. Have a prosperous New Year, Sir Bigman. Sabi ni Sir Polo Rodney Mojica. Hello, sir. Hello po sa'yo, no? Okay, yung basahin ko lang, no? Yung Tokis na nang sira sa sked namin. Ayan, no? Taga Bambang ni Felix Street, Kalsada, Tipas, Taguig. Kalsada, di ba? Taga dyan din, no? So, again, pag magpapabook po kayo, wag po kayong sa ito? Kaya mama? Iniwan? Hindi po siya umalis. Umalis. Kinuha niya yung Montero, Bumalis na. Yun. No, wag po kayong magka-cancel kasi nakakasira po ng schedule. Happy New Year, Boss Bigman, Jojo Nicolas, no? Si Sir Jojo, okay? Yun. Okay, so review box tayo, no? Unit natin kay Airsoft, Jason Bondok, the CC Shadow 1, SPO3. Ganda nito, no? Kung ako papapiliin between this and the Glock, hindi ko pipiliin ng Glock.
kung akong papapiliin between the ordinary or the standard version of the 2011 versus this, hindi ko pipiliin 2011. This is the CC Shadow, the Cheater's Gun, the Everyman's Dream. Okay, no? Alam nyo naman, nilaunch natin yung CC Shadow 2 Blue, Gray, Orange, di ba? Ito, meron rin tayo nito, CC Shadow 1, SPO3, meron tayong SPO1, di ba? Iba-iba yan. What is good and special about this? Okay? Accuracy, wala ka nang hahanapin pa, talagang accurate siya. Okay? Talaga naman. Firepower, sakto. Ibibigay niya yung gusto mo, pero hindi siya ganun katinding lakas, no? Tulad ng iba. Ngayon, this is a very reliable unit than the Glock or the 2011, no? Based on my experience, talagang gustong-gusto ko to, no? Yung handling niya, yung pagiging L-shape niya, oh, napakaganda, no? Hindi siya ganun naka-angle, di ba? Pero talagang mafe-feel mo maganda. Pati yung mga grip niya special. Look at this one. Kung mapapansin ninyo yan, kung mapapansin ninyo, hindi yan nilagay dyan para maging design. Nilagay yan para grip ng thumb. Kabilaan din yan, no? Kung kanan, kung ano ka, di ba? Kung kaliwete ka, ayan, may grip yan. Napakasarap nitong unit na to. It is because hindi siya ganun kabigat sa front. Balancing siya. Ang mga caliber 45 talaga kasi, sinadya yan na mabigat yung front. Para pag recall niya, kontrolado mo. Pag kasi, kumbaga, bawat unit kasi may mga geometry na tinatawag. Kaya, gano'n, no? So, what is good and special about this? Upgraded na po ito. Naka-fine tuning, naka-trigger job, naka-fix outer hindi. Okay, naka-fix outer barrel, fine tuning, trigger job, hammer protection pad, hindi nga lang to naka-half rubber. Ordinary half rubber lang ang meron nito ang nakakabit dito, no? Pero ganun pa man, napakaganda, napakasarap nitong paputukin, napakasarap po nitong gamitin. Okay, so let's begin. This is the magazine. Ang magazine, syempre, maximum of 27 rounds. Wag nyo kakalimutan yung paalala ko, wag nyo pupunuin yung 27 kasi yung spring natin masisira, no? Lagi, bawas yan, ha? Okay, so this is the silicone oil. Syempre, lagi magsisilicone oil. Pag nakita tuyo, mag-oil ka na. Press the valve, then spray. Okay, after that, dito, inlet valve, press then, spray then. Okay? Ngayon, kunin natin yung unit natin. Ikasa natin, pero bago natin ikasa, lagyan natin rin sa ibabaw. Ayan, then kasa, ilak manually, then lagyan natin yun sa nozzle. Ayan. Big man, tuwing kayo, okay. Okay, naka anti-freeze nozzle na pala to. Okay, kasama sa in-upgrade namin, no? Anti-freeze nozzle, napakaganda na nga talaga. Lahat na nandito na, di ba? Okay, so ngayon let's begin. Lagay tayo ngayon ng hangin sa ating magazine. Ang CC Shadow, pwede siya sa 12, pwede siya sa 14, at saka pwede siya sa CO2. Kaya no worries kayo dyan. Lahat ng klase ng gas, basta mga ZZ, pwede, kayang-kaya. Okay, upside down, then press down. 1, 2. 2 seconds lang, enough na yan. Sobra-sobra na yan para sa isang puno. Okay, ngayon kunin natin yung reloader natin. Saan yung reloader? Ay, ko. Kasi yung reloader. Ayun. Wala lang bala. Okay, kung natin yung reloader, syempre kailangan gagamit tayo nito. Mas maganda. Buhusay. Ay! Punot. Yung bala, pag tumapon, okay lang naman gamitin nyo. Syempre, malinis pa naman yan. Pero pag nalaglag na sa sahig, sa mga basang parte, sa mga maduduming sahig, huwag nyo na pupulutin. Ha? Kasi kakapit na yung dumi. Yung dumi, isa sa sisira sa, sa pistol ninyo. Okay?
Reloader, hatakin po ito pababa. Yan. Put your right thumb here para kung mabitawan to, ito yung sasalo. Then dito ilalagay yung barrel. Pump lang po tayo. Okay. Maximum rounds, 27. Pero lagi sasabihin ko sa inyo is, lagyan nyo lang ng between 20 to 23 para hindi masira yung spring ng unit ninyo. Okay? Ngayon, pasok. Kasa, ready to fire. Firing! Open slide kasi wala na po siyang bala. Next thing to do, release magazine, then syempre release the slide, then rest the hammer by pressing the trigger. Grabe, napakaganda, no? Itong unit na to, dahil naka-upgrade siya, fine-tuning trigger job, napakatipid nito sa gas. Yung nilagay kong 2 seconds, marami pang natitira dito, pero ang lamig. Yun nga lang, mabilis lumamig kasi ang lamig ng panahon ngayon, tapos nasa aircon pa ako, no? So, lamig, sobra lamig. Mga ka-airsoft, ito pala, nasa malamig tayo na season ngayon. Pag yung magazine ninyo, naramdaman ninyo na malamig, painitin nyo muna by using your body temperature, no? Para mag-melt yung hangin na lumamig na yelo. Kasi tatandaan nyo to, sa tuwing malamig ang panahon, mahinang airsoft. Pero subukan nyo, naglalaro kayo under the sun, yung airsoft pumapalag talaga, ang lakas ng recoil niya, no? Tignan natin kung ilan pa yung natitira niya, 'di ba? Nagpaputok tayo, let's say pinaputok natin 20. Tignan lang natin 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. O, naka 30 rounds na tayo, yung 2 seconds natin, ha? Yung unit na binili mo, na hindi mo naman binili sa Big Man, hindi puputok ng ganyan. Yung 2 seconds na nilagay kong gas, nakaka 30 rounds na. Tignan natin kung meron pa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O, yung unit na, yung 2 seconds na nilagay ko is nakaka 40 na. Meron pa to, malamang, sigurado. Okay? Ngayon, pag hindi na gagamitin, make sure walang lamang hangin at syempre walang lamang bala, pasingawin mo. Okay? So, unit ng ating ka-airsoft, Jason Bondok, San Juan, Iriga City, Camarines Sur, the CC Shadow 1, the Everyman's Dream, the Cheater's Gun. Okay? So, let's begin. Let's proceed. Unit ng ating airsoft, Billy Kasaysay, Katabangan, Zamboanga City. Okay, yung unit niya is yung nakikita niyang inilalive natin lately na 2011 High Kappa MK1 Elite by the SRC. What is good and special about this unit? Itong unit na to, pwede siya sa 12 kg, pwede siya sa 14 kg, at pwede siya sa CO2. Hindi lahat ng unit pwedeng ganyan. Tulad ng mga WE, yung mga naka-WE dyan, gamit lang kayo ng 12 kg. Yung mga naka-China pistol dyan, like ENC, gamit lang kayo ng 12 kg. Yung mga naka-double bell, yung lowest of the lowest China unit, yung gawang Lunes, sirang Martes, gamit lang po kayo ng 12 kg. Huwag nyo pong asamin na gumamit ng CO2, huwag nyo asamin na gumamit ng 14 kg kung ang unit nyo is mga ganyan. Sayang lang yung unit, masisira lang, mawawarak lang. Hindi talaga sila design para sa, matinding matinding kick ng barrel, no? So, kaya yun. So, Sir Billy Kasaysay, ito na po yung unit nyo. Upgraded, fine-tuning, trigger job, fixed outer barrel, half-up rubber, hammer protection pad. Lahat ng upgrade, kinabit dito, lahat ng upgrade, nandito, lahat ng upgrade, karga-karga nitong unit na to. Paubos na to, wala na naman, no? Kahapon may 7 pa, ngayon 2 na lang, no? So, wala na tayong magagawa doon. Tignan natin kung magkakastock, pero I'm pretty sure wala na, no? So, ngayon let's begin. This is the magazine. Spray po tayo ng silicone. Press the valve, then spray. Okay. After that, tandaan nyo mga ka-airsoft pa, yung unit namin upgraded. Okay? Hindi nyo pwedeng ikumpara sa unit ng iba kasi yung unit nila hindi naman upgraded. Yung sa amin, from the supplier is naitotono pa, naitutune,
na i-upgrade. Pero kung sa iba kayo bumili, malamang yan, hindi upgraded yan. Press the, dito, inlet valve. Then, sa unit, magkakaiba ng ini-sprayan. Spray slide stopper. Okay, then, kasa, i-lock manually, spray po tayo dun sa nozzle. Yun. Then, release, parang tunay na barrel. Release, then rest. No? Okay, so, gamit tayo kay SRC ng gas. Okay, 12 kg, 14 kg, pwede. CO2, pwede. Upside down, then press down. 1, 2. O, yan, 2 seconds is sobra-sobra para sa isang puno. Okay? Ngayon, kunin ang magazine. Hatakin pababa, put your right thumb here. Pump lang po tayo. Mga ka-airsoft, ang bala, pag ibinaril na, wag nang pupulutin pa, wag nang i-reuse. Yung gas, hindi po nare-refill yan. Kung sakali lang na maubusan kayo ng gas, hindi po nare-refill yan. Dinidispose po yan. Okay? Ngayon, firing tayo. Pasok, then kasa, then ready to fire. Ang sarap! Ang lakas nito. Firepower, recoil, nandito lahat. Open slide kasi po, wala nang bala. Next thing to do, release the magazine. Then, syempre, release the slide. Then, rest the hammer by pressing the trigger. Then, make sure, pag bago itabi yung unit, walang lamang bala at saka walang lamang hangin pasingawin. Daming laman! Tipid kasi nito, sa totoo lang, napakatipid nitong unit na to, no? So, baka, Happy New Year po, sabi ni Dave Baltasar. Okay na po. Nag-PM ako sa page, sabi ni J. Caniega Nicolas, no? Price this, boss. Okay, mag-PM po kayo, no? Basta may mga tanong kayo, mga ka-airsoft, PM lang kayo, and we are glad, no? Kumbaga masaya kaming paano ba sabihin to? Masaya kami na i-entertain, no, yung mga inquiry ninyo. Okay? Unit natin ka-airsoft, Billy Kasaysay, Katabangan, Zamboanga City. Mga boss, medyo alanganin na yung date natin, ha? Putukan na mamaya, kumbaga auna na bukas. Hindi ko maipapangako makakarating sa inyo to right away, no? But one thing is for sure, makakarating to. Okay? Mga ka-airsoft, isa pang tip, no? Pag dumating sa inyo yung parcel, huwag nyo kagad bubuksan, i-check nyo muna kung tampered. Malalaman niyo kung tampered, may hiwa, merong mga hiwa, merong mga parang binuksan, no? Pag ganon, huwag ninyong tatanggapin. Tapos, kung natanggap na ninyo, bago ninyo bubuksan, is make sure naka-roll yung video. Naka-video kayo yung unboxing ninyo. Kasi yung video, yung unboxing, yun ang magsisilbing ebidensya nyo just in case na yung unit nyo may problema. Okay? Sunod kayo, mga ka-airsoft, sa sinasabi ko para hindi kayo mapapahamak. Okay? Looking forward to meet you. New product lines of High Kappa Pistol 2025. Hello, ganun din ako, Sir Paulo Rodney, no? Gusto ko po makamit kayo. Gusto ko makamit yung mga ka-airsoft natin sa Jeddah, sa Riyadh, sa New Zealand, sa Australia, sa Canada, sa US, lahat kayo, sa London, Netherlands. Gusto ko kayo makamit, mga ka-airsoft, in person, no? Gusto ko magkita-kita tayo. Gusto ko magsama-sama tayo. Lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan, pinagbuklod, pinag-isa ng iisang libangan. Yun po paglalaro ng airsoft. Atid po sa inyo ng inyong lingkod, Big Man. Thank you po and have a blessed day.